tingnan po natin kung sino may pinakamagandang mask. Natunay po na sa ating pagpupurihan na ako ay dakila talaga ang Panginoon, and tayo pong lahat ay namamangha sa kanyang gawa, sa kanyang patuloy na pagkilos at paggawa sa ating buhay. And hindi kaila po na maranasan natin yung overflow ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Imposible pong hindi tayo magpuri at sasamba sa Kanya na ating nararanasan yun, di po ba? Imposibleng hindi natin siya pasalamatan, hindi natin ihayag yung kabutihan ng Diyos, at hindi tayo magkaroon ng kagalakan kung nararanasan natin ang Panginoon sa ating buhay. So ngayon po, it's again an opportunity para po tumayo sa harapan ninyo at magamit ng Panginoon upang ibigay ang kanyang mensahe. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po Lord sa umagang ito. Salamat Lord sa pagsama sa amin, sa aming pagpupuri, pagsamba, at alam namin Lord na ang lahat ng ito ay nakarating sa inyong banal na trono. We pray Lord for your presence na patuloy kaming samahan, your wisdom, your understanding Lord, ang siyang aming matanggap Lord sa aming pakikinig ng inyong mga salita. We also pray Lord na ang bawat salitang ito, Lord, ay hindi lamang marinig, Panginoon, ng aming mga tenga, but may apply namin to, Lord, sa aming buhay. That we will walk this journey, Panginoon, and we will put this into actions, Panginoon. And again, Lord, I pray na itago niyo po ako, Lord, sa inyong presensya. Ikaw ang makita at matanggap ng bawat isa. Ikaw lamang po ang siyang madakila at maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. So, ang mensahe po natin ngayon, wala po tayong presentation, but this is more on magbabasa tayo ng Bible or makikinig. Dahil ang mensahe po ng Panginoon is how to become a peacemaker. Ang verse po natin is in Matthew 5, verse 9. In NIV says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God." Amen. Sarap po pakinggan, di ba, na tawagin tayong sons of God if we are a peacemaker. And to be a peacemaker po, masarap siyang pakinggan, di ba? Kasi dalawang salita po siya eh, peace and maker. Una po, ano po bang ibig sabihin ng peacemaker? Sabi po dito sa Merriam-Webster, a person or group who helps to prevent or stop an argument, a fight, or a war. It also says that it is a person who brings about peace, especially by reconciling adversaries. So ito daw po ay pagkilos, merong action na nangyayari as peacemaker. Meron siyang ginagawa upang i-reconcile yung mga adversaries. Kung merong mga arguments, merong mga kaguluhan, gulo, siya'y tumutulong upang pigilan or upang mahinto yung mga ganong sitwasyon. Kadalasan po sa atin, di ba? Ngayon na nasa sitwasyon tayo ng ganito, ano po ba yung mga nadagdag sa atin? Especially po, 3 months na eksakto, di ba? Kasi March 14, 15 in-announce, pero March 14 parang nag-start na yun announcement. So it's exactly 3rd month po ng ating quarantine especially dito sa Metro Manila. Ano po ba yung mga nadagdag sa atin? Timbang. Ano ba yung mga nag-gain natin, nadagdag sa atin? Totoo naman yun, di ba? Timbang. Ano pa po? Pumuti. Baba. Timbang. Ano pa pong nadagdag? Uban. Po?
in God's time. Kala ko may baby si Ate Icy. Meron pa po, buhok. Siyempre, di ba, mas dumagdag, hindi pa agad nakapagpagupit, ganyan. Ano pa po, mga nadagdag sa atin? Ayuda. Ayuda. Okay. Dagdagan mo ayuda. Meron pa po ba? Yung faith kay God. Faith kay God, ano po? PM? Mga sidelines, di ba? Meron din mga online selling, ganyan, mga karagdagang source ng income na dagdag. Pero, ang tanong po, nadagdagan din po ba tayo ng ating paghikayat sa mga tao upang makilala ang Panginoon? O tayo po ay nadagdagan ng mga kalaban o kaaway? Kasi in this time, sa totoo lang, di ba, hindi man natin personal na inaaway yung mga tao, but in our thoughts, in our self, own thinking, na nagkakaroon tayo ng, tumatawa si Joseph, meron tayong mga nagiging kaaway or hindi natin nakakasundo. Di po ba? Manood ka na lang ng balita, makinig ka sa ating mga officials, sa ating pamilya na lang, di ba? Magkasama-sama tayo ng matagal sa bahay. Madalas, di ba, nagkakaroon yan ng mga conflict, nagkakaroon ng mga disarguments. And ito po is a way for us how to become a peacemaker. Ito po sinasabi ng Panginoon sa atin na sa lahat ng yon na maaaring nagkaroon tayo ng mga conflicts, maaaring dumadaan tayo sa ganong sitwasyon. Maaaring nasa isip lang natin, ganyan. Pero ang desire ng Panginoon is to be a peacemaker. Naalala ko po, years ago, di ba, na-share sa atin ni Pastor na yung Beatitudes. Kasi sa Beatitudes po to, di ba? Ito po yung pag-share ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. And sa Beatitudes na to, pang-pito po to na nasabi. So, merong naunang anim na blessed, di ba? Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the meek, those who hunger and thirst, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart. And then dito nga pong peacemakers, and then yung next is blessed are those who persecuted, and blessed are those people insult you or persecute you. So ito pong Beatitudes is napaka meaningful niya, lalo na sa mga disciples. Nung time na ibinabahagi ito ng Panginoon, para siyang test sa mga disciples na sa kabila ng ito yung gagawin sa inyo, ito yung dapat mapalad ka kung ito yung nararanasan mo. At ito yung dapat na maging response mo. Sabi natin, being a peacemaker is a person who helps to prevent or stop argument, a fight or a war. Merong action na ginagawa. Hindi lamang po tayo peace wishers, peace hopers, peace dreamers, or peace talkers. Ano pong ibig sabihin nun? Maaari po ako, di ba, personally, maaaring dumaan ako doon sa pwedeng peace talkers, taga-salita ka lang, sinasabi mo lang na kailangan natin ng peace, kailangan natin ng kapayapaan. Sa mga pageantry, di ba, common yung sagot na yon, that we wish or we hope for world peace, di ba? Maaaring nandun ka lang sa wini-wish mo lang na magkaroon talaga ng kapayapaan, nag-hope ka, umaasa ka na magaganap tong kapayapaan, at nandun din yung maaaring nasa dreams mo ng ang kapayapaan. Pero, malinaw na sinabi, being a peacemaker, hindi lamang po yung mga na-mention natin. Hindi ka lang nangangarap, nananaginip, humihiling, o nagsasabi, kundi ginagawa. Kaya dalawang word po siya, peacemaker. And sabi natin kanina, masarap siyang pakinggan, di ba? Kasi ang peace, ano po ba ang nai-imagine natin pag sinabing peace? Merong
katahimikan, merong kapayapaan, may kaayusan, at tiwasayan, di po ba? Hindi siya magulo, hindi siya hindi siya magulo, hindi nagkakaroon ng pagkakaaway-away, bagkos yung kabaligtaran nun. Pero po, isa nga daw po sa misconception or understanding ng peace is the absence of conflict. Kapag wala pong conflict, ibig sabihin may peace. Pero tatandaan natin, mali daw po yun. Kasi there is really conflict. Kaya nga kailangan ng peace. Present ang conflict, present yung mga pagkakagulo or mga disarguments, and that's why we need peace. So sabi po, how to become a peacemaker. So tayo po yun, how to become a peacemaker. We all know that Jesus is our source and He Himself is peace. Di po ba? Siya yung ultimate source ng kapayapaan. Siya mismo ang kapayapaan. At nung time nga po na sa John 14, nung time na ibibigay niya na ang banal na spirito sa kanyang mga disciples, puntahan po natin, John 14, verse 27. Sabi po sa NIV, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Sa iba pong translation, it is a gift. I think sa New Living Translation, this is a gift I give to you, my peace. So, regalong ibinibigay ng Panginoon yung kapayapaan. At itong kapayapaang ito ay hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi natin pwedeng makuha lang sa kung saan dito sa mundo, but only through Jesus. Kung siya po yung ating source ng kapayapaan, and He wants us to become a peacemaker, syempre, meron po tayong dapat na malaman kung paano ba maging peacemaker. Yan. So, sabi natin kanina, yung isang misconception that there is absence of conflict. Kasi po, may present na conflict, may mga arguments. Tandaan lang po natin na ang pagiging peacemaker ay hindi nga po sa ating sarili, kundi mula sa Panginoon. Gaya po nung naalala ko last Sunday, wala po kami, pero naalala niyo po yung message. Napanood lang po namin sa ating YouTube channel. Yan. Don't forget to like and subscribe. Yan. Siyempre, kailangan natin yun i-promote kasi yun din yung ating magiging online channel, lalo na sa kung magpapatuloy pa yung ganitong situations, diba, sa ating mga brethren. Ano po yung message? Sino po yung nag-preach last Sunday? Pastor Meg. Okay, check. Ano po yung message? Tama, Sister Norma. We do not lose heart, di po ba? Hindi po tayo, parang wag tayong panghinaan ng loob. And nung pinapakinggan ko pa lang yung message, parang nandun na agad yung questions sa unang part, pero at the end of the message, naka-receive ako ng peace kay Lord na, oo nga, ito yung mensahe ng Panginoon. There are misconceptions about that, di ba? Na parang akala natin, bakit tayo, yung mga questions, bakit tayo namumroblema, bakit tayo dumadaan sa mga challenges, sa mga situations ng iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. And there are also answers na dahil ba wala tayong pananampalataya or matindi pa lang ang pananampalataya natin, or ito ba ay kalooban ng Diyos. But we know na hindi yun yung sagot, ito ba? Kagaya ng worship natin kanina, yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos ay hindi magbabago. So, ibig sabihin, God is good all the time. And
hindi niya iaalaw po na yung kabaligtaran nun, di ba? Na kalooban ng Diyos ang mapahamak or mga pangit na nangyayari sa buhay natin. It's a no sa Panginoon. Hindi po niya yung will. Kaya nga po, di ba, babalikan natin yung mga plano ng Diyos in Jeremiah. Di ba? Jeremiah 29:11. He knows the plans for us and not to harm us, di ba? So, hindi niya kalooban na mapahamak tayo or maging miserable yung mga buhay natin. But what's the connection of that sa message natin? Yung connection yun is yun nga po, bakit kaya lang ba natin gawin yung peace on our own? To be a peacemaker? Kasi lahat tayo pwedeng manalangin ng kapayapaan at dinidesire yun ng lahat. Tama po ba? Tama po? Amen? Amen, di ba? Lahat tayo desire yun. Wala naman po sigurong tao na ang gusto niya ay magulo. Di ba? Napatuloy lang yung kaguluhan. Nag-enjoy siya. Of course, Satan is with that. But with us, Christians, hindi natin yung gusto. Di ba? Hindi tayo nagkakaroon ng kapanatagan kapag ganun yung sitwasyon. May kaguluhan, may kaayusan. So, nalaman natin kung ano yung meaning ng peacemakers or peacemaker. It is to reconcile adversaries. Yun yung goal natin na maging tagapamagitan tayo, mayapa yan. Tagapamayapa. So ngayon po, kung tayo tagapamayapa, merong existing na mga conflicts, merong gagawin. And saan po nagmumula? Merong roots yung mga conflicts na yon, di ba? Hindi lang naman yun nag-exist, hindi lang naman yun trip-trip lang, ay tara gawa tayo ng gulo. Hindi lang hindi lang siya yung bubuo tayo ng kaguluhan, ganyan, or conflict or disarguments. Diba? Hindi siya, it's a prank. Hindi ganon, diba? But there are roots. Naalala ko si Jame, may shinare siya before, kay Ate Frey ata na, tita or mommy, it's a prank, yung mga before. But I know it's yung mga part yan ng mga bata ngayon, lalo na sa social media. Hindi siya ganun lang may ugat, may pinag-ugatan kung bakit nagkaroon ng mga conflicts. Basahin po natin sa Galatians 5. Galatians chapter 5, verse 15 to 19. Sabi po dito ni Paul, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are conflict with each other, so that you do not do what you want. Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under law. So yun nga po, in verse 19 to 20, yung the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. So yun po, ito po ay sinulat ni Paul towards the Galatians people na hindi dapat sila invite, kumbaga hindi sila iringan or mag-awayan sapagkat ito'y magde-destroy sa kanila, sa bawat isa. So in conflict or yung mga roots ng conflict, sabi po natin kanina, meron po siyang pinanggalingan. Yun nga po, may pinag-ugatan, di ba? Hindi mo masasabi na naging ganito yung reaction ng taong to dahil lang sa
kumbaga minsan inisip, babaw naman, di ba? Ito lang yung nangyari, ito na agad, parang ganon. Minsan naisip ka rin, ba't ganon ang babaw, or bakit ganon agad yung naging reaction ng isang tao? But there's always roots towards that. And dito po sa ating message, yung sum niya, or yung summary ng conflict is the sinful nature. Yun po yung pinag-uugatan ng conflicts. Sinabi nga po din, di ba, yung sinful nature, kung iisa-isahin pa natin, but the thought is, may kasalanan. Yung pinag-uugatan ng mga conflicts, these arguments, wars, mga fights, it always rooted dun sa kasalanan. So, madalas po na, kasi nga po, sabi natin, how to become a peacemaker. So, nalaman natin ano yung meaning ng peacemaker, ano yung conflicts, merong existing conflicts, may mga pinag-uugatan kung bakit nangyayari, o bakit nagiging ganun yung response or nagagawa ng isang tao o sa mga sitwasyon. Isa po sa masasabi natin na sinful nature is yung sinful ng pagiging, kumbaga, di ba, may mga naman na tayo kasalanan, alam na natin yan, di ba, na naman na natin, and with that, yung ating tongue, isa po sa nagkakos ng ating kasalanan, yung ating dila. Madalas po na nakakapagbitiw tayo ng mga salita na hindi naman natin intention makasakit, or maaaring intention. Pero, ang point po, minsan, hindi lamang siya dahil dun sa dila natin, kundi kung ano yung nasa puso natin. Pusa siyang lumalabas. Kung ano yung ninunurture natin sa puso natin. Di ba sabi po, in Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, ano po, the mouth speaks, di ba? Kung ano man yung mga nasa saloobin natin, minsan pusa siya na lumalabas. And nung yan, sa Galatians, binasa natin, Paul reminded the Galatians people na we should be led by the Spirit. That they should be led by the Spirit. So same thing with us. Same thing sa atin na kung tayo po yung pinaghaharian ng banal na Espiritu, yun po yung maghahari sa atin, 'di ba? Hindi na yung sinful natures natin. Because we all know, as Christians tayong lahat dito, na mga mananampalataya sa Panginoon, hindi tayo exempted di ba? Yun, naalala ko, I think Pastor Meng mentioned that last Sunday, na exempted ba yung mga Christians din sa mga pagsubok, di ba? Sa mga challenges. Hindi, di ba? We are actually part nun. Talagang mararanasan natin lahat. So the same thing po sa sitwasyon na to, na God is telling us, hindi rin exempted ang mga Kristiyano, na hindi dumaan sa mga conflicts, sa mga arguments. But we chose to be a peacemaker. God wants us to be a peacemaker. And to become a peacemaker, isa lang po yung nais ng Panginoon. We must begin with ourselves. So, ayun po yung ating pinaka message is we must begin with ourselves. Siyempre, marami po sa atin yung desire natin
world peace agad, di ba? Yung nationwide peace, peace sa government, almost lahat is peace sa panlabas. But we neglect or we forgot to look at ourselves na dapat nagsisimula daw po sa atin. Nagsisimula sa atin. So how to become a peacemaker must begin with ourselves by 3 pointers lang po. Unang-una is accept our sinful natures, our attitudes, and don't deny it. Acceptance. Acceptance na lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay may naman ng kasalanan. Bakit po? Kasi tayo, alam na natin mga Kristiyano na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, and we also know na there are times na nakakakumit pa rin tayo ng sin. Pero there are times also that Christians deny to accept na yun yung kusang lumabas sa kanya. Maaaring sabihin ng isang Kristiyano na hindi ko naman yun yung desire ko, hindi yun yung motibo ko, hindi yun yung gusto kong mangyari. Pero siya yung nagiging troublemaker. Maaaring, kunyari, sa church, sa family, between brethren. So kapag ka-indinaya tayo, mahirap, di po ba? Kapag dinideny natin, we must accept. To begin with ourselves is first acceptance. Acceptance na makasalanan tayo, hindi natin kaya on our own. We need Jesus as the source of our peace. Para tayo ay magamit niya, di po ba? Tayo ay mag-function as a peacemaker. Yun. Acceptance po, yun, pagtanggap na hindi mo to kaya, hindi mo to laban, but sa Panginoon, di ba? Kasi siya yung ultimate peacemaker natin eh. Kahit sabihin mo na hindi siya dahil mabait ka, laging maganda yung aura niya, siya na yung gawin natin peacemaker. Hindi eh. It's from the Lord. And we must just accept na hindi on our own, hindi natin kaya, but we must accept Jesus then, di ba? Accept him our God to do that and to manifest sa atin yung kapayapaan na yun. Next po is to bless. Bless and not curse. So we begin on ourselves by accepting our sinful nature, accepting yung ating mga kahinaan, at accepting na kailangan natin ang Panginoon to be a peacemaker. Second is to bless and not curse. Sa Romans po, in chapter 12, verse 14. Yan. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Yan. So being a peacemaker, natanggap mo na ito'y may kasalanan, kailangan mo ang Panginoon. Ngayon, mauunawaan mo na hindi ang pagsumpa or pagiging magagalitin, di ba, sa kanila or pag-revenge, but to bless them. Pinagpapala natin sila. Yun nga po yung naalala ko na madalas nating naririnig din kay Pastor na iba talaga yung ways ng Panginoon eh, di ba? His ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. And most of the time, laging yung response ng mundo ay ibang-iba sa response ng Panginoon. Di ba? Kung tayo po ay nasaktan, nature natin na masaktan din, di ba? Yung kumbaga, naalala ko yung quote na
hurt people tends to hurt people. And blessed people din. Kumbaga, kung nasaktan ka, most of the time, nakakahawa ka din or nakakapag-cause ka din ng sakit, di ba? Hindi mo man intention, pero punong-puno ka ng sakit, punong-puno ka ng bitterness, ganyan. Most of the time, ganun din yung nangyayari, na ipapasa mo siya or nagkakaroon ka din ng cause sa iba para masaktan. While on the other hand, if you are blessed, di ba? If you are blessed, you are also a blessing. Nagiging cause ka ng pagpapala din sa iba. And yun yung second na dapat nating i-grasp or kunin is to bless and not curse. Huwag po nating hayaan na parang mag-ipon tayo or ikimkim natin yung mga sakit na yun. Diba? Kasabay ng nakaraan lang, diba? Independence Day. Diba? We celebrate as a nation, but of course, individually, yun din yung desire ng Panginoon na ang bawat isa ay tunay na malaya sapagkat tinubos na tayo ng Panginoon di po ba? Sa krus. Ginawa na niya yun. We are free. And sabi nga po, if we are free, if we receive freedom mula sa Panginoon, we must be free indeed. Dapat tayo na nga po ay malaya. Malaya rin tayo sa mga ganon bagay. Mga hinanakit, mga kung ano man po, yung mga nasa ating puso, pinapalaya na natin yung ating sarili sa pamamagitan pa rin ng Panginoon. So with that, we were able to bless and not curse, di ba? Nakakapagpala tayo at yun, nagiging joyful tayo sa iba. Kasi madalas, di ba, pagka nasaktan tayo or may nagawa sa ating mali, ang tendency is parang ayaw mo siya maging maayos, ganyan, or yun yung nature ng tao na pag may nangyari sa kanyang masama, parang buti nga sa kanya, ganyan. Or kung mabuti naman, bakit, diba? Parang bakit gano'n? Parang ang sama naman niya. But as a Christians, the Lord is telling us to be a peacemaker, hindi ganun dapat yung thinking natin. Hindi dapat ganun yung nasa puso natin. But we must always give glory sa Panginoon. Ano ba yung makalulugod sa Panginoon? Malulugod ba siya kung ganun yung thinking natin na mapahamak dapat ko? Di ba? Hindi eh. Kasi if God saves, yung gravity ng ginawa ng Panginoon is available for everyone. Sa lahat. Hindi lang sa Kristiyano. Di ba? Parehong tayong nakatatanggap ng ulan, ng araw, di ba? Pareho nating nalalanghap yung usok, di ba? Yung nature, di ba? Kung yung mga gawa ng Panginoon, di ba? Pareho nating nawi-witness yung kabutihan ng Panginoon. So it's available para sa lahat. It just so happened that we have this opportunity. Meron tayong edge. Kumbaga, mas advanced tayo dahil tinanggap natin yung Panginoon dahil nalaman natin yung katotohanan. But it's not a way for us to boast. Di po ba? Hindi yun yung paraan para maging kritiko na tayo or ihusga na natin yung ibang tao. But more of being compassionate sa kanila. Na natutuwa tayo. Kung sinaktan ka, di ba? You bless them. You bless them. You pray for them. We wish them well. Di ba? Yun yung tinuturo sa atin na sa ganung paraan, maranasan din niya ang Panginoon. Diba? Malagi natin silang tignan sa kung paano sila tinitignan ng Panginoon. Kasi same yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat Diba? So hindi natin pwedeng tignan lang sila on our own measurements or parameters. But always through God's eyes. Kasi pag hiniling natin, dinalangin natin, Lord, makita ko itong kapatiran ko sa paningin mo, sa pag-ibig mo, nagkakaroon tayo ng, yung Panginoon mismo, di ba, na nagiging compassionate tayo, understanding, and it lead us to create peace rather than troubles.
And yung last po is S, submit. Submission or submitting ourselves to God. Fixing our eyes on Him, the author and perfecter of our faith. So alam po natin in submission, maganda rin siyang pakinggan, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Di po ba? Yun yung laging ina-encourage sa atin ng ating mga leaders in church to submit our life to God every day. Kasi we are all a work in progress. And yung work in progress, action word din siya, kagaya ng peacemaker. Kumikilos ka din para i-promote yung kapayapaan. Meron kang part doon na effort mo talaga. Kasi we cannot control others, but ourselves we can control. Tama po? Meron tayong kakayanan i-control yung sarili lang natin. Pero sa iba, hindi. You cannot change their, hindi natin din sila kayang baguhin or ayusin. But reminding us lang na tayo mismo, kaya nga we must begin with ourselves before we can be a peacemaker to others. Kasi totoo naman, di ba, kung tayo nga hindi ayos or hindi ka pa, kumbaga punong-puno ka pa ng mga issue sa buhay, ganyan, di ba? May mga nag-nurture pa sa'yo ng mga sakit, most of the time, mahirap naman ma-share mo yung peace unless you experience it. And yung peace nga pong yun, mula sa Panginoon, tinanggap natin, but we have to submit our lives to Him. We have to submit. Kasi hindi naman siya, tawag dito, hindi naman ipipilit ng Panginoon, di ba? May free will tayo, ang Panginoon, hinintay lang tayo na isuko natin yung sarili natin sa Kanya, hayaan nating kumilos siya at patuloy na kumilos sa buhay natin. A peacemaker is continuous action, a work in progress. Dapat po merong patuloy na pagbabago at progreso sa ating buhay. Kaya po, sabi ko nga kanina, mahirap siya in a sense na kung hindi natin sinasanay yung self natin na maunawaan, di ba, yung kalooban ng Diyos. Yung hindi natin maintindihan or maunawaan yung gravity ng ginawa niya. Because it's only through His grace nga po, di ba, in mercy. Hindi naman din on our own. Sometimes, di po ba, it's paano ko ba siya sasabihin? Parang ang sinasabi ng Panginoon is, yung gravity ng ginawa ko, sana maunawaan nyo. Sana makita nyo na eto na yun binigay ko na yung aking kapayapaan sa inyo, tanggapin nyo, isubmit nyo yung sarili nyo, i-accept mo kung ano man yung mga kahinaan mo, kasalanan mo, and with that, I will bless you and you will bless the others. Kumbaga, being a peacemakers always points out to receive peace from the Lord. We must ask peace from the Lord and begin in ourselves, assess ourselves. Bakit, ano ba yung evaluations natin, di ba, sa ating mga sarili. Meron tayong evaluations. Baka mas marami na tayong mga nagiging critics, di ba, rather than blessing others. Especially in our quarantine period, baka mas marami na tayong kinaiinisan kaysa sa kinatutuwaan. Baka hindi na tayo nakakabigay ng kaluguran sa Panginoon. Diba? Baka tayo pa yung nagiging cause ng trouble sa ating pamilya, sa ating community. It always begins in ourselves. And yung desire ng Panginoon is for us to be a peacemaker. To be a peacemaker. And we cannot just do it on our own, hindi lang sa sarili nating kabutihan or kabaitan, but through His will, through His grace and mercy po.
Yun. Actually, yun naman po, yun lang po yung message ng Panginoon, but I hope po na as we are facing this quarantine period worldwide, may desire po natin na tayo rin po ay maging peacemakers, maging way tayo upang magkaroon ng kaayusan. Magsisimula sa family natin, dito sa church, sa community, hanggang sa palaki ng palaki, di ba? Nationwide and worldwide. Kasi yun naman dun naman talaga makikita yung tunay na kapayapaan. And saan po ba yung mangmumula, di ba? Siyempre sa mga tao, sa mga Kristiyano, na nakatanggap ng kapayapaan sa Panginoon. We cannot, yun nga, sabi ng Panginoon, you cannot get it from the world. The peace I give to you is incomparable sa peace na ina-offer ng mundo. Diba? Marami ng patotoo niyan, diba? And even I believe na bawat isa ay may patotoo tungkol doon, diba? Na hindi kayang bilhin, hindi kayang tapatan ni numan or ng anuman yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Because with God's peace, talagang panatag tayo eh. And it always creates peace. Talagang kaayusan. Because God is God of order, di ba ba? God is all-knowing, He knows everything in us. We just have to accept our, yung ano man yung mga attitudes natin, characters natin, sinful natures natin. Let's not deny it. Accept it, and we can move forward. Accept na kailangan natin ang Panginoon because we cannot do it on our own. Accept that we should be a peacemaker, di ba? I-desire natin siya. And with that, we can bless other people. Mag-overflow yun. Di ba? Kasi nandun yung nare-realize mo, kailangan ko pala kailangan kong maging peacemaker, and therefore, kailangan ko ng kapayapaan ng Panginoon. And it overflows. Mag-overflow siya sa buhay natin, imposibleng hindi. Tunay na magiging natural na sa'yo na pagpalain yung iba. Kahit na nasasaktan ka nila, kahit na ginagawan ka pa ng masama, yung prayer mo pa din is, Lord, ipagpalain niyo sila. Ikaw na pong bahala sa kanila. Ang desire mo is yung best for them, hindi yung mapahamak sila. And continuous na pag-submit sa Panginoon. Kasi kailangan natin yan, araw-araw. Every day is a battle for each and every one of us. Hindi talaga, kaya nga po, di ba, na nagkakaroon tayo ng ganitong gawain, ng mga prayers, our brethren, the church, for us to be reminded na may battle tayong nilalaban araw-araw. May mga fights, may mga arguments, may mga conflicts, and with all of this, we should be a peacemaker. I-desire natin to be a peacemaker. Amen. Let's pray. Hallelujah, 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 Lord. We bless your name, O God. We thank you, Jesus, for your message, for your word. Truly, Lord God, He says to your word that blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. I know, Lord, that each and every one of us desires to be your son, Panginoon, to be your children. And having you as our peace, Panginoon, receiving you as a peace for us. Nawa, Lord, yung peace na to ay dumaloy, maging sustansya sa aming katawan, sa aming buhay, sa aming espiritu. Magkaroon kami ng kapayapaang nagmumula sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po, Lord, lahat ng worries, lahat ng conflicts. Kung meron pa po, Lord, na mga nanonurture sa aming puso, part ng mga nakaraan, mga sakit na pisikal or sakit na salita, Panginoon, o mga gawa, Panginoon, maaaring sa pamilya, sa trabaho, sa community, Panginoon. We ask, Lord, for your peace.
We ask, Lord, for your cleansing. Wash us, Lord, by your holy blood. Continuously cleanse us, Panginoon, and free us from all of this. Sapagkat, Lord, mahirap kumilos, Panginoon, na may kabigatan kami sa aming puso, sa aming buhay. Mahirap maglingkod sa inyo, Panginoon, na punong-puno kami, Lord, ng ganitong mga bagay. Kaya, Lord, as we walk and as we continue our faith in you, our journey in you, we pray that surely your peace will manifest in us and we will become a peacemakers, Panginoon. We pray, Lord, na sa patuloy naming paglakad, Panginoon, sa theme din ng aming church, to be the lights into this world, Panginoon, lights in the world. Kasama po nito, Lord, yung maging peacemakers po kami, Panginoon. Rather than a troublemaker. Yung pag nakikita kami, Lord, ng pamilya, ng mga tao, dala-dala namin, Lord, yung liwanag, yung kapayapaan mo. Hindi yung kadiliman, Panginoon. Hindi yung kaguluhan. But, Lord, yung kaayusang nagmumula sa inyo. And we must begin in ourselves, Lord. Kaya, Lord, continue to teach us, continue to mold us, continue to give your spirit to us, Panginoon, na mamuhay kami at masunod namin, Lord, ang kalooban mo. Because we cannot do it on our own, but only through your grace and mercy. We thank you, Lord. We thank you for what you have done in the cross. We thank you, Lord, for loving us so much. Despite of all our iniquities, Panginoon, despite of all our shortcomings, you've never changed, Panginoon. You've never changed and will never ever change. That's why, Lord, we put our whole trust in you. We submit our lives to you, Jesus. Hear the prayers of your people, O God, of your children, and even our brethren na wala po dito, Panginoon. Samahan niyo sila, Panginoon. Embrace them with your love. Bless them, Panginoon. Even our neighbors, our enemies, Panginoon, mga taong hindi namin nakakasundo, bless them, Lord. Bless them. May we see them according to how you see them. We ask more of you, Jesus, and less of us. More of you in our life. Because we all need you, Jesus. You are the answer to everything. You are the solution to everything, Panginoon. You have given us your word. You have given us your direction, your guidance. And you are with us. Hindi niyo po kami iniiwan, ni pinababayaan, Panginoon. And we are all a living testimony. Kaya namin patotohanan yun, Panginoon, na ni minsan, hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi ka nakulang sa amin. Kaya salamat, Panginoon. At nawa nga, Lord, tunay na kapayapaang binigay mo sa amin ay i-enjoy namin and kusang mag-manifest sa aming buhay. And to the remaining hours of this day, Lord, kumilos ka, Panginoon, makita na aming mga pamilya the peace that comes from you. That we are a peacemakers, Lord. We promote peace that comes from you, Jesus. Yes, Lord. To you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen.